sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Isang Lunes ng umaga noong Oktubre 1991 sa isang rest house na nakatago sa liblib na bahagi ng Baguio sa ibabaw ng hapagkainan sa sala. Naroon ang isang kaldero ng kare-kare na malamig na at namumuo na ang sebo kasama ang 4 na pares ng kubyertos na mayos na nakahilera. Sa hardin, naroon pa rin ang itim na Land Cruiser ng chairman. Ngunit sa loob ng bahay, wala ni isang tao. Ang pamilya Santos na isa sa 3 pinakamalalaking pangalan sa industriya ng tela sa Maynila kasama ang asawa ng chairman at ang kanilang 2 anak na lalaki na may edad 12 at 8 ay biglang naglaho na parang bula. Walang anumang bakas ng pagnanakaw. Wala ring tawag na humihingi ng ransom. Lumipas ang 14 na taon. Enero 2005, isang maingay na Sabado ng umaga mula sa isang luma at pampublikong telepono sa Baguio City Bus Terminal. Isang nanginginig na boses ang maririnig. Nandito po ako sa Baguio. Ako po si Jose Santos, ang anak ni Chairman Ricardo Santos ng Santos Textile na nawala 14 na taon na nakalilipa. Hawaang binatang napakilala ang isang luma at kupas na larawan ng kanilang pamilya na nakakulong sa isang bahay sa gitna ng malawak na kabundukan sa mahabang panahon. Mula sa nagisang larawang iyon, dahan-dahang mabubunyag ang katahimikang matagal ng ibinaon sa limot. Noong Oktubre 14, 1991, Lunes NG umaga, sa punong tanggapan ng Santos Textiles sa lungsod ng Makati, tahimik na tumutunog ang alas 8:45 sa orasan sa dingding ng opisina ng hepe ng nakalihim. Muling tiningnan ni Ginoong Reyes, ang hepe, ang kanyang tala-arawan na nakalatag sa mesa. Ang unang iskediul ng chairman ay ang lingguhang flag-raising ceremony tuwing alas 9 ng umaga. Kilala ang chairman sa pagiging istrikto sa oras. Kung alas 9 ang seremonya, tiyak na bubuksan niya ang pinto ng kanyang opisina bago mag-alas 8:40. Dumaan muna sa silid ng mga kalihim, kumuha ng isang tasa ng mainit na kapeng barako at upo sa kanyang puwesto habang hawak ang mga diaryo. Ito ang kanyang nakasanayan sa loob ng mahigit 10 taon. Hindi siya kailanman nahuli kahit 1 minuto. Ngunit iba ngayon, muling pinindot ni Ginoong Reyes ang intercom patungo sa opisina ng chairman. Walang sumasagot. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono at dahan-dahang pinindot ang numero ng kanilang rest house sa Baguio. Mahaba ang tunog ng ring, ngunit walang sumasagot. Inulit niya itong 7, 8 beses, ngunit pareho pa rin ang resulta. Umalis ang pamilya ng chairman noong Biyernes ng hapon patungong Baguio. Panahon iyon kung kailan pinakamaganda ang makulay ng puno sa Taglagas. Ilang beses sa isang taon, doon sila nagpapalipas ng katapusan ng linggo. Palagi silang bumabalik sa Maynila pagsapit ng linggo ng gabi upang makapasok sa opisina sa tamang oras sa Lunes ng umaga. Lubos na naniniwala si Ginoong Reyes na ganun din dapat ang mangyari ngayon. Alas 8:55, wala pa rin ang chairman. Tumayo si Ginoong Reyes at inutusan ang personal na driver ng chairman na ihanda ang sasakyan. Pumunta tayo sa rest house sa Baguio. Bilisan mo. Mula Makati hanggang Baguio ay humigit kumulang 4 hanggang 5 oras na biyahe. Ang sikat ng araw sa kalagitnaan ng Oktubre ay bahagyang tumatama sa bintana ng sasakyan. Ang makapuno na pino sa hilid ng daan ay tila nanlalamig na halos kalbo na. Sa isang sulok ng isipan ni Ginoong Reyes, may isang hindi may paliwanag na pag-aalala na unti-unting bumabagabag sa kanya. Ang rest house ay nasa panan ng isang bundok sa Baguio sa isang tahimik at liblib na lambak. Ito ay isang malaki at modernong bahay na may 2 palapag.
10 taon na ang nakalilipas nang ipatayo ito mismo ng chairman bilang regalo para sa ika-60 kaarawan ng kanyang ina. Ang nga puno sa hardin ay nagpapakita ng kanilang huling hininga ng kulay pula. Ang makipot na daan patungo sa rest house ay natatabunan ng makapal na tuyong dahon na tila walang sinumang dumaan sa mga nakalipas na araw. Karaniwan kung naroon ang pamilya. 2 beses sa isang araw, itong nililinis ng tagapamahala na si Mateo. Habang pinagmamasdan ni Ginong Reyes ang tanawin mula sa bintana, naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib. Pagbaba niyang sasakyan, ang unang napansin niya ay ang 3 sasakyan na mayos na nakaparada sa isang sulok ng hardin. Ang itim na Land Cruiser ng chairman, ang big na sedan ng kanyang asawa at ang kulay abong hiyas na karaniwang ginagamit sa paghahatid ng gagamit. Lahat ng 3 ay naroon sa kanilang dapat na kalagyan. May mga puting marka ng natuyong hamog sa mga salamin nito. Sa likod ng hardin, naroon ang tagapamahala ng rest house, si Mateo Cruz, na nagwawalis ng matuyong dahon. "Sir, ano po ang sadya ninyo rito?" Bati ni Mateo habang ibinababa ang walis at itinutusdan ang kanyang likod. Mayroon si sunok araw na balat at matipunong pangangatawan. Halos 10 taon na niyang pinamamahalaan ang rest house ng chairman. Itinuturing na rin siyang parang kamag-anak ng pamilya. Tinatawag pa nga siya ng mga bata na Tito Mateo. Hindi dumating ang chairman sa flag raising kaninang umaga, mahinahong sabi ni Ginong Reyes. Ngunit bahagyang nanginginig ang dulong kanyang boses. Nasa loob ba ang pamilya? Saglit na natigilan si Mateo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umiling. Wala po sila. Umalis sila nung Sabado ng umaga at sinabing mamamasyal sa bundok. Mula noon, hindi ko na po sila nakita. Sabado ng umaga, bahagyang kumunot ang noni Ginong Reyes. Ibig sabihin, 2 buwang araw na silang hindi bumabalik. Minsan po kasi bigla na lang silang nagpapasya na tumuloy sa bahay ng kanilang kamag-anak sa malapit at doon magpalipas ng ilang araw. Hindi ko po akalain na may masama nang nangyari. Hindi na nagtanong pa si Ginong Reyes at naglakad patungo sa pintuan ng bahay. Sumunod si Mateo mula sa likuran at akmang kukunin ang susi, ngunit hindi nakakandado ang pinto. Nang pihitin niya ang seradura, dahan-dahan itong bumukas kasabay ng isang mabigat na tunok. Madilim at malamig ang hangin sa loob ng bahay. Tila matagal nang nakapatay ang pampainit ng tubig. Sa gitna ng sala, may isang malaking mesa na gawa sa kahoy. At sa ibabaw nito, may 4 na pares na kubyertos na maayos na nakahilera. Sa mga puting mangkok, mayroong kare-kare. Sa mga maliliit na platito sa gilid, may ensalada at iba pang pampagana. Sa gitna, may isang kalderongeng sinigang na wala ng usok. Lahat ng pagkain ay hindi ginalaw, nanatiling malamig at namumuo na ang sebo. Ang salamin sa pagbasa ng chairman ay maayos na nakatupi sa isang sulok ng mesa. Ang handbag ng kanyang asawa ay nakapatong sa sofa. Sa isang sulok ng silid, naroon ang isang kulay rosas na teddy bear na laging yakap ng bunsong anak na babae kapag natutulog na tila naghihintay sa pagbabalik ng kanyang amo. Ang isang tanga ng manika ay medyo tastas na, patunay kung gaano niya ito iningatan. Sa hawakan ng hagdanan paakyat sa 2 palapag, nakasabit ang baseball glove na paborito ng panganay na anak, si Jose. Sa tabi nito, ang mga pajama ng mag-asawa ay mayos na nakasabit sa mga hanger sa luban silid tulugan. Ang buong tanawin ay tila nagpapahiwatik na sandali lamang umalis ang pamilya at babalik din kaagad upang maupo sa hapag-kainan. Ang pendulo ng orasan sa dingding ay marahang gumagalaw sa isang tiyak na ritmo. Saglit na pinagmasdan ni Ginong Reyes ang hapag-kainan. Naramdaman niya ang panunyo ng kanyang lalamunan. Mateo, tawag niya. Ang magagamit ni pamilya, naririyan pa ba? Sumulyap si Mateo sa direksyon ng silid tulugan at sumagot.
Mukhang naririyan pa po lahat. Lumapit si Ginong Reyes sa telepono sa isang sulok ng sala. Kinuha niya ang auditibo at dahan-dahang pinindot ang numero ng istasyon ng pulisya. Sa bawat pakpihit ng dial, umaalinggaw-ngaw ang tunok sa tahimik na sala. Agad na dumating ang nga pulis mula sa lokal na istasyon. Nang mapagtanto ng hepe ang kabigatan ng sitwasyon, agad siyang nagulat sa himpilan ng Philippine National Police, PNP, sa rehiyon. Kinaumagahan, bandang 2:00 ng hapon, dumating sa rest house si Kapitan David Garcia ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, kasama ang dalawang nakababatang investigador. Si Garcia ay isang veteranong investigador na nasa edad 40. Dahan-dahan niyang inikot at sinuri ang loob at labas ng bahay. Walang bakas ng sapilitang pakpaso. Walang basak na bintana o sirang pinto. Lahat ng mahahalagang gamit ay naroon pa rin. Ang pitakang ng chairman ay nasa loob ng drawer sa silid tulugan. Ang kahon ng alahas at rilong kanyang asawa ay nasa orihinal na lugar, hindi ginalaw. Maging ang mamahaling whiskey na paborito ng chairman ay naroon pa rin sa estante. Kung magnanakaw ang pumasok, kahit isang bote man lang ng whiskey ay ninakaw sana, naisip ni Garcia. Tinawag ni Kapitan Garcia ang tagapamahala, si Mateo, sa isang sulok ng hardin. Ginong Mateo, noong Sabado ng umaga, saang bahagi ng bundok sila nagpunta, sinabi po nilang pupunta sila sa lumang daan patungo sa isang kapilya doon, sagot ni Mateo. Sabi pong chairman, iyon daw ang daan na madalas nilang lakarin ng kanyang inanong Batapasiya. Anong oras sila umalis? Palagay ko po bandang 8:00 ng umaga. Nakita ko pa pong naghahanda ng 2 baunan ang kanyang asawa. Sinabihan ko pa po sila na mag-ingat at mula noon, hindi mo na sila nakita. Opo, tinitigan ni Kapitan Garcia ang mukha ni Mateo. Isang ordinaryong mukha, ngunit may kakaibang kapanatagan na nakakabagabag. Bakit hindi ka nagulat noong hindi sila nakabalik ng linggo ng gabi? Minsan po kasi ganon sila, may kamag-anak po ang chairman na nakatira sa malapit at minsan ay doon na sila nagpapalipas ng gabi. Hindi ko po akalain na may masama nang nangyari kaya napanatag po ako. Tumango si Kapitan Garcia. Ngunit sa kanyang police notebook sa tabi ng salaysay ni Mateo, gumuhit siya ng isang maliit na bituin. Nang gabing iyon, isang malawakang paghahanap ang inilunsad sa buong Baguio. Mahigit 100 katao, kabilang ang mga pulis, bumbero at mountain rescue teams ang kumilos upang haluhugin ang buong paanan ng bundok. Ang lumang daan na sinasabing nilakaran ng pamilya at ang mga lambak sa paligid ay masusing sinuri. Kinabukasan, sumisid ang mga difer sa malamig na tubig ng kalapit na lawa. 3 araw nilang ginalugad ang madilim na ilalim nito, ngunit magalata at isang lumang sapatos lamang ang kanilang natakpuan. Ang buong pamilya ay parang bulang naglaho. Sa loob ng ilang araw, naging pangunahing balita ang insidente sa mga pahayagan. Pamilya ng negosyante sa Maynila nawawala sa Baguio. Walang bakas ng krimen, posibleng hindi na malutas. Ang mabalita sa radyo ay paulit-ulit na nagpapalabas ng larawan ng pamilya kasabay ng panawagan para sa impormasyon. Nang mabalitaan ito ng matandang inang chairman, napaluhod na lamang daw ito sa sobrang pakabigla. Hindi niya matanggap ang katotohanan na ang kanyang kaisa-isang anak, manugang, at mga apo ay sabay-sabay na nawala sa mismong rest house na ipinatayo ng chairman para sa kanya. Lumabas din sa telebisyon ang kapatid na babae ng chairman, umiyak habang nananawagan ng tulong. Kung sino man po ang nakakita sa aking kapatid, sa aking hipag, at sa mapamangkin kong sina Jose at Ana, parang awa niyo na po, tumawag po kayo. 12 ng tawag ang natatanggap ng opisina ng Santos Textiles araw-araw.
May nakakita raw sa pamilya sa palengke. May nakakita raw sa isang mag-asawa na may kasamang batang babae sa ibang probinsya. Ngunit wala ni isa man sa ito ang nakumpirma. Walang anumang tawag na humihingi ng ransom ang dumating. Lumipas ang 1, 2, 3 buwan. Patuloy na sinisiyasat ni Kapitan Garcia ang rest house, mga kalapit na baryo, at lahat ng taong may kaugnayan sa chairman, mga taong maaring may galit sa negosyo, mga opisyal ng kalabang kumpanya at medjing mga kamag-anak. Ngunit walang matibay na ebidensya ang lumabas. Ilang beses ding tinanong si Mateo Cruz, perpekto ang kanyang alibi noong Sabado ng umaga. Matapos umalis ang pamilya, naglilinis daw siya ng magulay para gawing atsara sa likod bahay. Isang inspektor ng gas na nakataong dumaan nung umagang iyon ay malinaw na naalala ang anyo ni Mateo na nakaupo sa hardin habang nahuhugas ng magulay. Sa tabingang salaysay ni Mateo na may markangang bituin, nagdagdag si Kapitan Garcia ng isa pang maliit na tandang pananong. Ngunit bukod sa pagdududa, wala siyang ibang mahawakan. Lumipas ang mataon. Muling namulaklak ang mga bulaklak sa hardin ng rest house at muling nagkulay at nalagas ang dahon tuwing taglagas. Ang malamig na hangin na dumampi sa ibabaw na lumamig na karkara noong umagang iyon ay tila nakbaon sa insidente sa malalim na kadiliman sa loob ng 13 taon. At walang sinuman ang nakaisip na pagkatapos ng 13 taon. Isang tawag sa telepono ang dahan-dahang magbubukas sa kadilimang iyon. Mula noong araw na iyon noong Oktubre 1991, pansamantalang natigilan ang mundo ng pagnenegosyo sa Maynila. Ang ina ng chairman, kahit na halos hindi na kumakain, ay linggo-linggong nag-upang ng tao upang pumunta sa rest house sa Baguio. Doon, upo siya sa silid-tulugan kung saan huling nanatili ang kanyang anak at mga apo, hahaplusin ang kanilang mga damit at pagkatapos ay uuwi. Ang kapatid na babae at iba pang kamag-anak ay madalas ding dumalaw sa simula. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting dumalang ang kanilang mga pagbisita. Makalipas ang 2 o 3 taon, bihira nang mabanggit ang pangalan ng pamilya Santos sa mga pahayagan. Hindi sa dahilang nakalimutan na sila ng mga tao, kundi dahil wala ng bagong mapag-usapan. Maging ang mga lokal na dumaraan sa harap ng rest house na dating humihinto upang sumilip ay dumaraan na lamang. Nanatili si Mateo sa lugar na iyon. Hinayaan niyang manatili ang magamit ng pamilya, araw-araw na nagwawalis ng hardin at sinisiguro ang maayos na kondisyon ng rest house. Tuwing darating ang ina ng chairman, nakahanda siya ng mainit na saa at binibilad sa araw ang mga kumot na nakalatak pa rin sa mga higaan. Malapit nang umuwi ang anak ko. Mateo, ikaw na ang bahala, sabi ng ina. Opo, nay, huwag po kayong mag-alala. Alagaan kong mabuti ang rest house, sagot ni Mateo, habang inaalalayan ang nakakurbang likod ng matanda hanggang sa sasakyan. Sinumang makakita sa kanya ay hindi mag-aalinlangan sa lalim ng kanyang katapatan sa pamilya. Ngunit noong taglagas ng 1992, eksaktong 1 taon matapos ang insidente, nagpaalam si Mateo sa kapatid ng chairman na aalis na siya. Hindi na rin po makalakat ng maayos si Nay at ano pa po ang gagawin ko rito? Ang probinsya ko po ay sa kabundukan ng Benguet. May maliit na po akong bahay doon. Doon na lang po ako mamumuhay ng tahimik at magsasaka. Pinasalamatan ng kapatid ng chairman ang serbisyo ni Mateo at binigyan siya ng hindi maliit na halaga. Nagpasalamat si Mateo, yumuko ng matagal, at kinabukasan ay isinakay ang kanyang gamit sa hiyase at umalis. Sa likod ng kanyang sasakyan, bukod sa mga damit at gamit sa bahay, may isang malaking kahon na lata na mahigpit na nakatali. Samantala, nagsimulang manghina ang Santos Textiles sa pagkawala ng chairman. Nagsimula ito bilang isang maliit na patahian sa Maynila. Pinalago ito ama ang chairman pagkatapos ang giyera at lalo pang pinalaki ang chairman mula sa pagproseso hanggang sa pag-export.
Ngunit nang mawala ang chairman, tila biglang humina ang ingay ng makina sa pabrika. Isang pinsan ng chairman ang pansamantalang namahala. Ngunit hindi simple ang ugnayan sa pagitan ng mga kamag-anak. Ang ma-share ng chairman, ang kanyang asawa, at ang dapat sanang mapunta sa mga anak dahil walang katawan, hindi may sulong ang proseso ng mana. Kailangang dumaan sa isang court-appointed administrator ang bawat desisyon. Tumatagal ng ilang buwan ang bawat transaksyon. Noong taxable ng 1996, idineklara ng korte ang presumptive death ng 4 na miyembro ng pamilya. Dahil 5 taon na ang lumipas mula nang sila ay nawala, itinuring na silang pumanaw ayon sa batas. Ang ina ng chairman na dumalo sa korte ay napahagulgol at ang kanyang larawan ay lumabas sa isang maliit na sulok ng pahayagan kinabukasan. Pagkatapos nito, nagsimula ang tunay na awayan sa mana. Nagliparan ang pera, mga abogado at mga sigawan sa pagitan ng makamaanak. Kumalat ang sismis na nagaway sila na tila nagsasabunutan. Bumabagsak ang kita ng kumpanya taon-taon. Dagdag pa rito, noong huling bahagi ng 1997, nilamon ng Asian Financial Crisis ang buong industriya ng tela. Hindi kinaya ng isang nanghihinang kumpanya tulad ng Santos Textiles ang ganitong dagok. Noong tag-araw ng 1999, binili ang Santos Textiles sa napakababang halaga ng isang malaking korporasyon mula sa ibang bansa. Ang karamihan sa pinagbentahan ay ipinambayad sa mga utang ng kumpanya at kakarampot lamang ang napunta sa mga kamag-anak. Ang pangalan ng Santos Textiles na dating isa sa mga nangunguna sa industriya ay tahimik na ibinaba. Ang ina ng chairman ay pumanaw noong taglamig ng 1998 nang hindi na muling nasilayan ang kanyang anak. Samantala, ang lugar na tinirhan ni Mateo ay nasa isang liblib na bahagi ng kabundukan ng Benguet. 10 kilometro pa mula sa pinakamalapit na baryo, isang bahay na nag-isa sa isang lambak. Matatarik na bundok ang nakapaligid dito at may isang malamig na ilog na dumadaloy sa gilid. Isang lugar na bihirang marating ng tao. Hindi alam nga taga-baryo kung paano niya nakuha ang bahay na iyon. Ang tanging naaalala nila ay isang araw ng taglagas. Isang lalaking taga-Maynila na nagngangalang Mateo ang dumating, sakay ng isang hiace at tumira doon. Halos hindi nakikisalamuha si Mateo sa mga taga-baryo. Minsan o 2 beses sa isang buwan, pumupunta siya sa palengke upang bumili ng bigas, delata at iba pang pangangailangan. Kapag kinakausap, oo o hindi lang ang kanyang sagot. Ngunit dahil magalang naman siya, itinuring na lamang siyang isang tahimik na tao. Mula sa simne ng bahay ni Mateo, pelaging may puting usok na lumalabas tuwing alas 5 ng umaga. Minsan, kapag tinitingnan ng makadaga-baryo mula sa malayo, nakikita nila siyang nag-aalaga ng kanyang maliit na hardin may ginagawa sa loop ng bahay sa maghapon at nagpapakaingom gamanok sa dapit hapon. Wala ni isang bisita ang dumarating sa kanyang bahay. Ngunit may isang maliit na katanungan na nanatili sa isipan ng mataga-baryo. Nung taksibol matapos lumipat si Mateo, isang matandang kartero, si Mang Lando, ang nagatid isang rehistradong sulat sa bahay ni Mateo. Dahil wala si Mateo, kumatok si Mang Lando sa bintana ng kusina para may pumirma. May isang maliit na anino na gumalaw sa loob. Nang silipin niya, nakita niya ang likod ng isang batang lalaki na 10 taong gulang. "Toy, nasaan ang nakatatanda rito?" tanong ni Mang Lando. Nagulat ang bata at mabilis na nagtago sa mas malalim na bahagi ng bahay. Ilang sandali pa, dumating si Mateo mula sa bundok. Nang tanungin siya ni Mang Lando tungkol sa bata, saglit na natigilan si Mateo bago mahinahong sumagot. "Pamangkin ko po, maagang namatay ang kapatid ko at may sakit naman ang hipag ko, kaya pansamantala ko siyang inaalagaan. Mahiyain po talaga siya." Naniwala naman si Mang Lando at umalis na. Ngunit sa mga sumunod na taon,
Wala ni isang taga-baryo ang personal na nakakita sa batang iyon. Walang rekord sa munisipyo na may batang naninirahan sa bahay ni Mateo. Unti-unting nakalimutan ng mga tao ang tungkol dito at maging si Mang Lando ay kinalimutan na rin ang alaala. Si Kapitan Garcia naman, hindi niya mayali sa isipan ang kaldero ng kare-kare na naiwan sa rest house sa Baguio. Buwan-buwan, bumibisita siya ron kahit na naibenta na ang kumpanya at nagiba na ang mayari ng rest house para sa kanya. Iyon pa rin ang rest house ng Oktubre 1991. Iikot siya sa hardin, lalakarin ang lumang daan at tititigan ang malamig na tubig ng lawa bago umuwi. Lumipas ang panahon at nagsimula ng magkaroon ng puting buhok si Kapitan Garcia. Unti-unti na siyang umatras mula sa frontline. Noong 2003, isang bagong unit ang binuo sa CIDG para sa mga cold case at si Garcia ang natural na naging pinuno nito. Sa kailaliman ng kanyang drawer, nakatago ang isang itim at puting larawan ng pamilyang may 4 na miyembro. Ang larawang iyon ay personal na ibinigay sa kanya ng kapatid ng chairman. Nakangiti ang chairman, ang kanyang asawa, at ang mga batang sina Jose at Ana na may mga puno sa likuran. Minsan, kapag gabi na at nakaalis na ang kanyang makasama, tahimik niyang inilalabas ang larawan at tinititigan. Kap, inilabas niyo na naman ang kaso sa Baguio. Tanong ng isang kasamahan. Kailangan kong malutas ito bago ako magretiro. Malapit nang mag-13 taon at hindi ako makatulog ng mahimbing habang wala pa ring linaw ang lahat. Nakikitang kanyang makasamahan si Kapitan Garcia na binubuklat ang makapal na file ng kaso, suot ang kanyang salamin sa pagbasa. Sa loob ng file, naroon pa rin ang salaysay ni Mateo na may maliit na bituin at tandang pananong na isinulat mismo ni Garcia na ngayon ay kupas na. Noon, ang prescription period para sa krimen ng pagpatay ay 15 taon. Ibig sabihin, pagsapit ng Oktubre 2006, kahit mahuli pa ang salarin, hindi na siya mapaparusahan. Ang deadline ay mabilis na papalapit. Sa kalendaryo sa mesa ni Kapitan Garcia, may isang pulang bilog sa petsa ng Oktubre 2006. Enero 2005, isang umaga bago magbukang liwewe. Patuloy ang malakas na pagulan ng niyebe sa kabundukan ng Hida sa loob ng 3 araw. Sa Matsumoto Bus Terminal, umihip ang nagyayelong hangin mula pa madaling araw. Nagahalo ang matatandang babay na may dalang mga bariles na atsara, mga kabataang patungong Tokyo at mga negosyanteng papunta sa umagang palengke na lumiliha ng magulong tanawin ng isang malamig na Sabado ng umaga. Sa gitna ng mga tao, isang binata ang dahan-dahang naglalakad. Ang kanyang makamay ay nasa loob ng bulsa ng makapal na Amerikana, mahigpit na may hinahawakan. Ito ay isang gusot at naninilaw na larawan. Dahan-dahan niyang tinawid ang mga tao at tumungo sa isang luma at pampublikong telepono sa isang sulok ng terminal. Sa loob ng kahon na iyon, ang 3 numero na kanyang pipindutin ay dahan-dahang magbubukas ng kadiliman na itinago sa loob ng 14 na taon. Hanggang sa sandaling iyon, ang kalendaryo sa mesa ni Kapitan Garcia sa Nagano ay tahimik lamang na binabawasan ng 1 araw bawat araw. Enero 8, 2005, Sabado, bago magmadaling araw, walang tigil ang malakas na pag-ulan ng niyebe sa kabundukan ng Hida. Sa Matsumoto Bus Terminal, umihip ang nagyelong hangin. Isang binata, mas payat kaysa sa karaniwang kaedad niya, maputla ang mukha na hindi nasisikatan ng araw, ang naglalakad. Sa likod ng makapal at itim na salamin, ang kanyang mamata ay ligalig, tila may hinahabol. Ngunit ang isang kamay niya ay hindi bumibitaw sa isang bagay na mahipit niyang hawak sa loob ng bulsa ng kanyang Amerikana. Pumunta siya sa isang luma at pampublikong telepono sa sulok. Pumasok siya at saglit na tumayo. Kitang-kita ang pangingining ng kanyang kamay. Mula sa bulsa,
Inilabas niya ang isang gusot at naninilaw na larawan at maingat na inilatag sa ibabaw ng maliit na mesa. Muli niyang tinitigan ang larawan bago kinuha ang auditibo. Ang nanginginig niyang nga daliri ay dahan-dahang pumindot sa mga numerong 1,1 sabun. Sa tasayit semantoista, ano po ang emergency? Isang boses ng pulis na tila inaantok pa ang sumagot. Nandito po ako sa Matsumoto. Ang boses ng binata ay napakahina na halos hindi niya marinig. Lumunok siya bago muling nagsalita. Nandito po ako sa Matsumoto Bus Terminal. May gusto po akong i-report. Sige po. Dahan-dahan lang. Ako po si Hiroki Kuroda, ang anak ni Chairman Gakukay Kuroda ng Obo Weaving na nawala 14 na taon na ang nakalipas sa Yatsugatake. Saglit na natahimik ang kabilang linya. Sa una, inakala ng pulis na isa lamang itong prank call. Ngunit ang mga salitang binitawan ng binata ay sobrang tiyak. Obo Weaving, Chairman Kuroda, 14 na taon, Yatsugatake. Hindi ito basta-basta pinaktakpi-takping salita. Umayos ang upo ang pulis at sumanya sa kanyang kasama. Ang inaantok na silid ng komunikasyon ay biglang nagising. Huwag po kayong aalis diyan. Maghintay lang po kayo. May mga investigador na pupunta diyan. Opo, sagot ng binata. At nanatiling nakatayo sa loob ng booth, hawak ang auditibo. Ang kanyang hininga ay nag-iwan ng hamok sa salamin. Wala pang 20 minuto, dumating ang 2 investigador. Sumakay ang binata sa sasakyan. Nang muli niyang ilabas ang naninilaw na larawan, nanigas ang mga mukha ng mga investigador. Nasa larawan ang pamilya Kuroda na masayang nakangiti sa harap ng gapuno sa kanilang rest house sa Yatsugatake. Dinala ang binata sa istasyon ng pulisya sa Matsumoto at agad na ipinaalam sa himpilan ng Nagano. Bandang alas 8 ng umaga, nagring ang telepono sa mesa ni Kapitan Takahashi na kararating lang sa opisina. Habang nakikinig sa ulat, natulala si Kapitan Takahashi. Hindi niya namalayan na natapon na ang kape mula sa hawak niyang tasa. Ang kasong itinago niya sa kanyang puso sa loob ng 13 taon ay muling nabuhay sa isang tawag. Nasa Matsumoto pa ba siya? Opo, Kap. Nasa pangangalaga po siya ng Matsumoto Police. Ako na mismo ang pupunta. Ihanda ang sasakyan. Sabihan mo si Investigador Suzuki na sumama. 1 oras na biyahe mula sa himpilan ng Nagano patungong Matsumoto. Sa tabing ng nakmamanehong si Suzuki, tahimik si Kapitan Takahashi. Sa kanyang kandungan, naroon ang makapal na file ng kaso sa Yatsugatake. Nang bumukas ang pintongan interrogation room, saglit na huminto si Kapitan Takahashi. Sa gitna ng silit, isang payat na binata ang nakaupo. Ang kanyang nga kamay ay mayos na nakapatong sa kanyang nga hita. Dahan-dahang inangat ng binata ang kanyang mukha. Sa likod ng makapal na salamin, naktama ang kanilang mga mata. Naramdaman ni Kapitan Takahashi na may unti-unting gumuho sa loob niya. 13 taon na ang nakalipas. Ang mukhang 12 taong gulang na batang lalaki sa larawan ay dahan-dahang nakpatong sa mukha ng binatang nasa harapan niya. Ang hugis ng panga, ang linya ng ilong, ang bahagyang pag-angat ng gilid ng labi, ang batang lalaki sa larawan matapos ang 14 na taon ay nakaupo ngayon sa kanyang harapan. Umupo si Kapitan Takahashi sa tapat niya. Sa ilalim ng ilaw, ang anyo ng binata ay may kakaibang pagkakaiba sa ibang kabataan. Ang balat niya ay maputla, hindi nasikatan ng araw. Ang kanyang damit isang makapal na kulay abong diaket at maluwag na pantalon ay tila galing sa nakaraang dekada. Maging ang kanyang pananalita ay may malalim na puntong liblib na kabundukan. Ikaw si Hiroki-kun? Tanong niya. Nag-atubili ang binata bago tumango. Ang tunay ko raw pong pangalan ay Hiroki Kuroda. Ang pangalang itinuro sa akin ni Tito Tanaka ay Hiroshi Tanaka. Kinagat ni Kapitan Takahashi ang kanyang labi. Huwag kang mag-alala. Magsalita ka lang ng dahan-dahan. Ikuwento mo sa akin ang lahat mula sa simula. Tiningnan ng binata ang kanyang nga kamay. Hindi po malinaw kung saan nagsisimula
ang aking naalaala. Ang pinakamalinaw kong naalala ay nung nga 12 taong gulang ako, nagising ako sa isang kama sa isang hindi kilalang bahay sa bundok. Masakit na masakit ang ulo ko. Sa tabi ko, tahimik na nakaupo si Tito Tanaka. Ano ang sinabi niya? Hiroshi, malaking trahedya ang nangyari. Namatay sa isang aksidente sa sasakyan ang buong pamilya mo. Mula ngayon, ako na lang ang mag-aalaga sa iyo. Iyon po ang sinabi niya. Matagal po akong nakatitig lang sa kisame. Mula noon, hindi ka na nakalabas sa bahay na iyon. Halos hindi rin po ako nag-aral. Si Tito Tanaka ang nagturo sa akin naglahat. Ang tanging koneksyon ko sa labas ay isang maliit na black and white na TV at radyo. Wala ka bang naalala bago ka mag-12 taon? May mga malabong alaala po. Isang boses ng babae na tila nanay ko na tumatawag sa aking Hiroki. Ang tawa ng isang batang kapatid na babae. Ngunit sabi ni Tito Tanaka, dala lang daw iyon ng trauma at dapat ko na raw kalimutan. Ano man ang maalala mo, sabihin mo lang. Minsan, napapanaginipan ko ang isang malawak na hardin na may mga puno ng maple at isang kulay rosas na teddy bear. Hindi ko polaruan iyon, parang yakap-yakap iyon ng isang batang baba. Medyo tastas na ang isang tanga nun. Bahagyang nanginig ang file sa kandungan ni Kapitan Takahashi. 13 taon na nakalipas. Sa lupgang fila na iyon, naroon ang larawan ng kulay rosas na teddy bear na nakaupo sa sala ng rest house sa Yatsugatake. Mula sa bulsa, inilabas muling binata ang larawan at isa pang maliit na bagay, isang relo. Ito ay isang mamahaling relo na may maggasgas sa strap. Saan mo ito nahanap? 3 araw po ang nakalipas. Biglang nanikip daw ang dibdib ni Tito Tanaka at na-ospital siya. Habang mag-isa ako, nililinis ko ang mga lumang sako ng butil sa kamalig at sa ilalim nito may nakita akong isang malaking kahon na lata. Nasa loop nito ang mga clippings ng diaryo mula Oktubre 1991. Pamilya ng negosyante nawawala sa Yatsugatake at kasama nito ang larawang ito at ang relo. Inilagay ng binata ang relo sa kanyang palad. Nang makita ko po ang larawan, parang may pumutok sa isip ko. Ang batang lalaki sa larawan ay kamukhang-kamukha ko nung bata pa ako. Noong sandaling iyon, narinig ko ng malinaw ang boses ng nanay ko. Pumasok ka na, magugas kang kamay, at kumain na tayo. At naalala ko rin na Yui pala ang pangalan ng kapatid ko. Sa unang pagkakataon, tumulo ang malalaking butil ng luha mula sa mga mata ng binata. Ang relong ito minsan isinusuot ni Tito Tanaka kapag uminom siya. Sabi niya, kumakalma raw ang loop niya kapag suot niya ito. Sa larawan, suot din ito ne katay ko. Kaya habang nasa ospital si Tito Tanaka, naglakas loob akong maglakad ng 2 oras pababang bundok. Sumakay ng unang bus at pumunta rito. Tumayo si Kapitan Takahashi at marahang inilagay ang kamay sa balikat ng binata. Mabuti at dumating ka. Hayaan mo, tutulungan ka namin na dahan-dahang lutasin ito. Nang hapong iyon, dinala ang binata sa himpilan. Agad na kinontak ni Kapitan Takahashi ang magkamag-anak ng chairman. Kumuha sila ng DNA sample mula sa binata, sa kapatid ng chairman at sa mga pinsan nito. Kasabay nito, inihanda ang pagsisiyasat sa bahay ni Tanaka sa Hida at sa ospital kung saan siya naka-confine. Kailangang may labas ang search warrant bago pa man makaalis si Tanaka sa ospital. Noong Sabado ng gabi, personal na tinawagan ni Kapitan Takahashi ang isang hukom. 2 investigador naman ang nagbantay sa labas ng kwarto ni Tanaka. Ang bukanangan patungo sa bahay ni Tanaka ay binantayan din nga pulis. Sa kalendaryo ni Kapitan Takahashi, ang pulang bilog sa Oktubre 2006 ay patuloy na nagbibigay ng presyon. Wala pang 20 buwan ang natitira bago mag-expire ang kaso. 5 araw matapos ang tawag NG Binata, Enero 13, 2005, pumasok si Investigador Suzuki na may hawak na sobre.
Kap lumabas ng resulta NGDNA. Inilatak ni Suzuki ang resulta sa mesa. Malinaw na ipinapakitang datos na ang binata ay direktang kamag-anak ng pamilya Kuroda. Walang duda, ang binatang bumaba mula sa Hida ay si Hiroki Kuroda. Hindi makapagsalita si Kapitan Takahashi. Muli niyang inilabas ang lumang larawan. Nakabalik ka na. Pagkatapos ng 14 na taon, nakabalik na talaga si Hiroki-kun. Handa na po ang search warrant para sa bahay sa Hida. Si Tanaka naman po ay mahimbing na natutulog sa ospital. Bukas ng madaling araw, papasukin natin ang bahay na iyon. Halugugin ang bawat sulok. Kinabukasan, sa gitna ng makapal na niebe, pinasok ng investigador ang bahay ni Tanaka. Sa loop, mas malamig pa kaysa sa labas. Sa malit na silit na ginamit ni Hiroki sa loob ng 14 na taon, ang mapader ay puno masulat kamay na kanji, hiragana at maformula sa matematika. Sa mesa, may mga lumang encyclopedia at mga notebook na pinagsulatan, nega mga liriko ne kanta mula sa radyo. Sa ilalim ng sahig sa kusina, natakpuan ang isang itim na leather-bound na notebook. Sa pabalat, nakasulat, isang dekadang talaan para sa aking kapatid. Nagsimula ang talaarawan noong 1986 matapos mamatay ang kapatid ni Tanaka. Ngayon, inilibing ko ang kapatid ko sa bundok. Hindi ko kailanman malilimutan ang kanyang pagkamatay. Sigaku kay Kuroda ng obo-wifing ang nagtulak sa kanya sa kamatayan. Ang kapatid ni Tanaka ay isang subkontraktor na nalugi dahil sa biglang pagputol NG kontrata ni Kuroda. Dahil sa malaking utang, nagpakamatay ito sa isang puno sa lambak na katabi mismo ng lupang binili ni Kuroda para sa kanyang rest house. Nakasulat sa talaarawan ang 10 taon ng pagpaplano ng pahihiganti kung paano siya pumasok bilang tagapamahala. Ang maskedulang ng pamilya, mga ruta at mga posibleng pagtatapunan ng bangkay at sa petsang Oktuber 12, 1991. Ngayon, natapos ko na ang lahat ng paghahanda. Ngayon ko babawin ang hustisya para sa kapatid ko, ngunit hindi ko kayang saktan si Hiroki. Ang mamata niya ay kamukhang-kamukhang namatay kong pamangkin. Nang gabing iyon, dala ang talaarawan at resulta ng DNA, pumunta si Kapitan Takahashi sa korte. Kinabukasan, na-issue ang arrest warrant para kay Tanaka Tetsuo. Sa ospital, nakaupo si Tanaka sa kama at nakikinig sa radyo. Nang makita niya si Kapitan Takahashi, pinatay niya ang radyo. Inaasahan ko na ang pagdating ninyo. Inilapak ni Kapitan Takahashi ang itim na notebook sa kandungan ni Tanaka. Iyo itong sulat, hindi ba? Tiningnan ni Tanaka ang pahina ng October 12, 1991. Pagkatapos ay tumingin siya kay Kapitan Takahashi. Matapos kong ihanda ang sukiyaki, binigyan ko sila ng saan na may halong pampatulog. Si Chairman ang unang uminom, sumunod ang kanyang asawa at mga anak. Matapos silang makatulog, isa-isa ko silang tinapos. Dinala ko ang makatawan sa isang abandonadong minahan sa Gifu. Ngunit si Hiroki, hindi ko magawa. Ang anyo niya habang natutulog ay kamukhang-kamukha namatay kong pamangkin. Kaya dinala ko siya sa Hida. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Tanaka. Mula nang magpakamatay ang kapatid ko sa lambak na iyon, araw-araw kong tinitignan ang bundok na iyon. Nang malaman kong magtatayong rest house si Kuroda sa tabi mismo noon, nagpasya akong pumasok doon. Hindi ko kayang makita silang. Masayang nagtatawanan sa lugar kung saan namatay ang kapatid ko. Kinabukasan, sa tulong ni Tanaka, natakpuan ang 3 kalansay sa ilalim ng isang abandonadong minahan, isang lalaki, isang babae at isang maliit na bata. Kinumpirmang ang DNA na sila nga ang pamilya Kuroda. Taglagas ng 2005 sa isang korte sa Nagoya. Sa labas, nagsisimulang makulay ang nga dahon, katulad ng huling nakita ng pamilya Kuroda. Sa loob, naroon ang kapatid ng Chairman at si Kapitan Takahashi. Ang buhok ni Tanaka ay mas maikli at mas maputi na. Hindi siya tumitingin kahit kanino. Inaamin mo ba ang lahat ng paratang?
Tanong ng piskal. Opo, inamin ko po ang lahat. Sagot ni Tanaka. Bilang huling saksi, tinawag si Hiroki Kuroda. Nakasuot siya ng itim na suwet. Humarap siya sa kinaupuan ni Tanaka. Naalala ko ang huling gabi namin sa rest house. Nakahain ang sukiyaki. Sabi ng tatay ko, si Tito Tanaka, parang tunay na pamilya ang turing sa atin. Iyon ang huling alaala ko sa kanila. Nanginginig ang boses ni Hiroki. Sa loob ng 14 na taon, hindi ako sinaktan ni Tito Tanaka. Ngunit hindi niya kailanman sinabi ang katotohanan. Ang katahimikan na iyon ang pinakamahirap para sa akin. Sinubukan kong hindi siya kamuhian. Ngunit ang pangalan ng aking ama, ina at kapatid na si Yui ay dapat nang matawag sa tamang bigat at lugar. Iyon ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Napayuko si Tanaka. Ang kanyang nga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Ang hatol, habang buhay na pagkabilanggo para kay Tanaka Tetsuo. Bago siya ilabas ng korte, lumingon si Tanaka kay Hiroki at Yumuko ng malalim. Tumayo si Hiroki at Yumuko rin bilang tugon sa isang iglap. Ang 14 na taon na kanilang pinagsamahan ay tahimik na nagwakas. Nang araw na iyon, napahinga ng maluwag si Kapitan Takahashi. Ang pulang bilog sa kanyang kalendaryo ay tuluyan ng nabura. Ilang araw matapos ang paglilitis, nagain si Hiroki ng petisyon upang bawiin ang presumptive death na idineklara sa kanya. Muling naisulat ang pangalang Hiroki Kuroda sa kanyang madokumento. Kasama ang kanyang tiyahin, binisita ni Hiroki ang bagong puntot para sa kanyang pamilya. Sa araw na iyon, ang labingang kanyang magulang at kapatid ay pinagsama sa iisang lugar. Dahan-dahan siyang umakyat sa burol habang inaalala ang 14 na taon na pagkakakulong. Sa harap ng puntot, inilabas niya ang isang maliit na kulay rosas na teddy bear, ang teddy bear ng kanyang kapatid na si Yui. Maingat niya itong inilagay sa puntot. Yumuko siya at nagalay ng alak. Sa unang pagkakataon sa loob ng 14 na taon, tinawag niya ang kanilang mapangalan. Itay, inay, Yui. Ang mainit na sikat ng araw ng taglagas ay bumalot sa sementeryo. Ang malamig at namuong sukiyaki sa hapagkainan matapos ang 14 na taon ay tila tuluyan nang nawala sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Ito ang muling pagsasama ng isang nawawalang pamilya, isang pagtawag muli sa mga pangalan na matagal nang itinago sa katahimikan. At ang muling pagsasamang iyon ay naging possible dahil sa isang investigador na hindi bumitaw sa loob ng 13 taon at sa isang binatang naglakas loob na buksan ang isang